Muli na namang nagbanta ang China dahil sa sanib puwersa ng Pilipinas at ng Canada sa isang bagong kasunduang militar na naglalayong palalimin ng magkasanib puwersa ng operasyon sa Asia-Pasipiko. Pakinggan at panoorin po natin to. Mula po ito kay John Reps. Simulan na po natin ang ating reaction. Let's do this. Muli na namang nagbabala ang China kaugnay sa kaoperasyon sa depensa sa pagitan ng Pilipinas at Canada kung saan ang kasunduan ay nagbibigay ng legal na balangkas para sa mga tropa ng bawat bansa na lumahok sa magkasanib na pagsasanay at mga pagsasanay militar sa teritoryo ng isa't isa. Ayon sa China, hindi dapat umano ito tumutok sa China o makapinsala sa interes ng China. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, magsasagawa ang sandatahang lakas ng Pilipinas ng isang constructive naval surface fire support drill sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea na magbibigay daan sa mga militar na umangkop sa mga bagong hamon at mga banta sa kasalukuyan. Nice. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Subscribe po kayo kay John Reps. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, nagbabala ang China kaugnay sa kaoperasyon sa depensa sa pagitan ng mga bansa na hindi dapat idirekta laban sa sinumang ikatlong partido. Matapos pumirma ang Pilipinas at Canada ng isang bagong kasunduang militar na naglalayong palalimin ng mga magkasanib na operasyon sa Asia-Pacific. Grabe tong China, no, talagang mahilig siyang makialam kung ano man ang pinagkakasunduan ng iba't ibang bansa, lalo po kung tungkol po sa kanila. Alam po naman kasi talaga nila na sila po ang pinatutungkulan at kung bakit nagkakaroon ng mga gatong kasunduan ay dahil po sa ginagawa na panggigipit ng China dyan sa atin sa West Philippine Sea. Kaya po talaga, lahat po talaga ng halos bansa ay nagsasanib puwersa na. Tulad po ngayon ng Canada at ang Pilipinas, sanib puwersa po para po mapigilan po ng kahit ano pong karahasan na ginagawa po ng China dyan sa West Philippine Sea. O sabihin na po natin sa buong karagatang South China Sea na sinasabi po nila noon. Kasi po hindi naman po talaga pwede yung ganun na basta mamubuli ang China. Kumbaga takot po sila sa sarili nilang multo. Kasi sila po talaga ang gumagawa ng hindi maganda dyan sa West Philippine Sea na naglalayong palalimin ng mga magkasanib na operasyon sa Asia-Pacific. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na ang China ay palaging naniniwala na ang kooperasyon sa depensa at seguridad sa pagitan ng mga bansa ay hindi dapat tumutok sa China o makapinsala umano sa interes ng China. Sila nga itong nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan dyan. Wala namang ibang bansa kundi ang China ang talagang nagsisimula ng gulo dyan sa karagatan na yan. Kaya, syempre, may isip ng China talaga na patungkol sa kanila dahil totoo naman talaga na patungkol talaga sa kanila yan kung bakit nagkakaroon ng ganyang kasunduan. Kung hindi sila gumagawa ng ganyang kalokohan o nambubuli dyan sa karagatan na yan, ay hindi po magkakaroon ng mga gantong katitinding kasunduan o talaga pong pagbabalangkas ng kung anumang pagkakasundo ang mga bansa na yan tulad po ng Canada at ng Pilipinas. Dagdag pa niya na ang pagpapakita ng lakas militar at pag-uudyok ng komprontasyon ay hindi nakakatulong sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. China always believes that countries' defense and security cooperation should not target any third party or harm their interests. To flex muscle and start confrontation in the region doesn't help the regional peace and stability. Ito yun, no, ang sa akin, no. Ang dating, no, ang siste. China lang ba o kayo lang ba China ang may karapatan na mambuli dyan sa karagatan o sabihin natin dating sa Pilipinas sa West Philippine Sea na kayo yung mismong pumapasok sa teritoryo na may teritoryo. Isipin nyo, tong ginagawa na to hindi naman to pagpe-flex ng muscle. Yung sinasabi po nila, no, na merong gantong kasunduan ngayon ang Canada at ang Pilipinas. Gumagawa po sila nagbabalangkas po sila ng ganyang kasunduan dahil nga po dahil sa inyong pambubuli dyan. Walang mangyayaring ganyan kundi dahil sa ginagawa nyong kabulihan dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, kayo magre-react kayo ngayon na hindi dapat sila naggagawa ng ganyan, hindi dapat sila nagpe-flex ng kanilang mga barko dyan o kung anumang sandatahang lakas sila. Ang lagay mananahimik na lang ba ang Pilipinas at ang
mga kasundong bansa ng Pilipinas. Hindi po ganun. Tigilan nyo ang pambubuli dyan sa West Philippine Sea at titigil din ang mga ganitong mga kasunduan. Kung natatakot kayo o nararatel kayo dahil may mga bansang tumutulong at nakikipagkasundo sa Pilipinas tungo sa pagdepensa dyan sa West Philippine Sea, tigilan nyo ang pambubuli at pangaharas dyan sa West Philippine Sea. Tapos ang usapan. Ngayon, matatakot kayo o talaga mararatel kayo dahil may ganitong kasunduan? Kayo rin ang may kagawan yan kung bakit may ganyan. Start confrontation in the region doesn't help the regional peace and stability. Ang kanyang mga pahayag ay kasunod ng anunsyo ng isang bagong kasunduan sa depensa sa pagitan ng Pilipinas at Canada na nilagdaan noong Linggo ni nakalihim ng depensa ng Pilipinas na si Secretary Gibo Teodoro at Ministro ng Depensa ng Canada na si David McKenty. Ang kasunduan na kilala bilang Status of Visiting Forces Agreement ay nagbibigay ng legal na balangkas para sa mga tropa ng bawat bansa na lumahok sa mga magkasanib na pagsasanay at mga pagsasanay militar sa teritoryo ng isa't isa. Palibhasa kasi no, walang legit na kakampi itong China. No, sabihin natin yung iba yung mga kumakampi sa kanya yung mga malaking utang sa China na bansa na no choice sila kundi suportahan itong China. Ang Pilipinas po ay bumubuhos ang tulong at suporta ng malalakas na bansa. Tulad po ngayon, no, ito Canada. May pirmahan po na ganun po, no, vice versa. Magtutulungan, magkakaroon ng matinding training ang bawat bansa. No? Kung maganda leche-leche man talaga magtutulungan yung dalawang bansang yan. Yan ang wala ang China. At hindi naman dapat magre-react ang China ng ganito kung talagang wala silang kasalanan. Alam kasi ng China talaga na sila ang nagsimula ng kaguluhan dyan. Kaya talagang naiisip nila, no, talaga na tayo ang target ng mga bansang to na tumutulong sa Pilipinas. Legit. Kaya po, ganyan po ang reaction ng China. Na pagsasanay at mga pagsasanay militar sa teritoryo ng isa't isa. At sa ibang balita, sa patuloy na pagpapalakas ng Pilipinas, magsasagawa ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ng isang constructive naval surface fire support drill sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea bilang bahagi ng AFP Joint Exercise ngayong taon na dagit pa. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner sa isang panayam sa seremonya ng pagbubukas para sa joint exercise na gagamit ang Armed Forces of the Philippines ng mga asset sa lupa, himpapawid at dagat sa panahon ng drill sa Pag-asa Island na isa lamang sa ilang mga pagsasanay sa ilalim ng dagit pa. Well, dapat lang po talaga na hindi po tumigil ang pagsasanay ng ating mga kasundaluhan o ng ating Armed Forces of the Philippines. Dahil po, para hindi po tayo kalawangin, no? Isipin nyo, at talaga po ngayon po, no, sa mga nakarang reaction video po natin at talakay na po natin, magkakaroon na po tayo ng mga sariling drone. Tayo po, no, Philippine-made mga drones, mga ammunition, mga armas, no, na made in the Philippines. Talaga po, pa-improve na po ng pa-improve ang ating Sandatahang Lakas. Palakas na po tayo ng palakas. Kaya kailangan lang po talaga na hindi po tumigil ang mga drills at mga pagsasanay ng ating mga kasundaluhan sa atin po dito sa Pilipinas. Land na isa lamang sa ilang mga pagsasanay sa ilalim ng dagit pa. Ang ginagawa kasi natin dito sa exercise na ito, we are trying to look at all the possible scenarios. Tama. And then ini-incorporate natin dito sa exercise so that we will be prepared for any eventuality. Tama. So lahat ng domains in-incorporate na natin. Sinabi ng General na ang mga drill sa ilalim ng dagit pa na pinaikling dagat langit lupa ay magbibigay daan sa militar na umangkop sa mga bagong hamon at mga banta sa kasalukuyan. Ang pangalan niya is dagit pa, dagat langit lupa. But we are also incorporating the other domains of warfare like cyber, electromagnetic, information, cognitive, and even space. Yun nga po, no, kailangan po natin maghabol pagdating po dyan, no? Kasi po, talaga pong cyber na po talaga ang labanan po ngayon. Mga drones, no? Talagang onting-onti na lang po ang man-to-man battle. Isipin nyo yan, no? Pero hindi po pa rin tayo dapat magsawalang bahala sa man-to-man battle o yung tao sa tao ang labanan. Kailangan po talagang mag-ensayo pa rin po talaga ang ating mga kasundaluhan, no, diyan sa pagdating sa ganyan mga taktika. At syempre po, kailangan mag-improve din talaga ang ating mga cyber na gagamitin, no, mga drones, lahat po, pati po sa internet, kailangan matindi po yung depensa po natin diyan. Kaya kailangan po maghabol ng Pilipinas at dapat lang po na ginagawa po ito at napakaganda po itong exercise na po na ginagawa itong dagit pa. Kasi lahat po yan ay hagip, no, kung magkakaroon man po ng kaguluhan. Dahil alam naman po talaga natin, talagang ayaw tayong tigilan ng China. Kailangan po
ngayon na o talagang kahit dapat noon pa nga po tayo nag-i-ensayo at nag-e-enhance ng ating sandatahang lakas. Dahil hindi po tayo pwede mag-sitting pretty. Dahil kapag nag-sitting pretty po tayo, ay baka pagdating po ng huli, ay maganda leche-leche po tayo at wala po tayong kalaban-laban. Kailangan po natin maghabol sa lahat ng aspeto pagdating po sa digmaan. Yung Ajax, tayo lang ito. It's only the Armed Forces of the Philippines together with the Coast Guard, together with the Philippine National Police, so that makita natin yung kung saan tayo, kung ano yung hangganan ng ating depensa. Yes. Bakit kailangan i-extend natin yung defenses natin to Pag-asa? Yung pong unang plano natin, yung unilateral defense plan, ang konsepto po natin is defense in depth. Pero ang baseline natin ay yung dun sa lupa. In other words, we're going to defend the land. Tama. But now with the comprehensive archipelagic defense concept, we are extending this to our exclusive economic zone and to the other features that we are occupying, specifically Pag-asa Island. Kasi yun yung pinakamalayo na isla na kung saan ay may mga Pilipino. That is why we have to defend really Pag-asa Island. Well, ang alam niyo naman po nung ating mga musang, ating mga scout ranger ay world class po yan. Nagawa na po natin ng reaction video yan matagal na panahon na po. Nakita po natin kung gaano katindi ang training at talaga po lumelevel po no sa Navy SEALs no ang mga musang po natin. Talaga pong hindi po pahuhuli. No, alam niyo na po yan dahil ganun hindi po talaga ang training ng ating mga musang no. Kaya sobrang solid po nito at totoo po yun na marami pong mga lugar sa ating bansa na dapat po talagang depensahan. No, lalo po sa Pag-asa Island din po. Totoo, dapat doon din po talaga sila mag-training. Dahil talaga pong pinag-iinitan din po yan talaga ng China. Kaya solid po itong mga training na to at dapat lang po na magkaroon po ng ganitong training. Well, meron tayong maritime assets, may air assets tayo, and may land forces as well. Kompleto. No? Complete package in other words. So dahil nga nakita natin na may cyber component, may electromagnetic, may drones. Tama. So paano tayo makikipaggera pag drone warfare ang mangyayaring labanan? Katulad ng nakikita natin ngayon sa Ukraine. Yes. Sabi nga nila ngayon pagka nakita ka, you are already considered dead pag nakita ka. Dahil nga yung drones, aerial drones, surface drones, underwater drones, can hit any target. Basta nakita ka, kayang-kaya nilang tirahin ka. So, yan po yung sinasabi ko, no, talagang kailangan natin maghabol sa technology. Na pasalamat na po tayo ngayon at meron na po tayo no, na Philippine-made drone. At talaga pong darating ang panahon na mag-e-enhance yan at dadami ang technology natin. Kailangan magpasalamat po tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating gobyerno ngayon, kundi dahil po sa ating Pangulo at sa inisyatibo no, ng iba't ibang bansa na sumusuporta po sa atin ay hindi po tayo magbabalangkas o talagang maglilikha ng ganyang mga kagamitan tungo dyan sa drone warfare na yan. Kasi yun na nga po sinasabi ko, di ba? At sinabi rin po dito ni Browner, talagang ganyan na po ang digmaan ngayon, no? Drones na po, lalo nga po yung sinangyari po sa Middle East. Kaya dapat po tayo maghabol. Anong malaking component po ng ating defense? Counter drones. Yes. So yun po yung isang example ng mga bagong taktika na kailangan natin ipasok sa ating depensa. Tama. Last year, yung Ajax natin, we also had a similar scenario in Kota Island. Magkakatabi lang yun Kota, Pag-asa, no? And nakita natin na nandun lang sila, nagmamasid. Nanonood lang sila. I was there. Kaya't kitang-kita po natin. Pinanood ko yung exercise na yun, and on the horizon, makikita mo yung mga barko ng China, nanonood, nagmamasid sila. Pero hindi naman sila nakialam dun sa exercise. We will be using our own resources for this exercise, Ajax Dagupan. Nice. Kasi kailangan natin malaman kung ano yung mga our capabilities and our gaps, kung ano yung kakulangan. So that dun tayo ulit magpaplano kung paano natin mapupunan itong mga gaps na mapapansin natin itong exercise nito. Malamang yung China na kung iisipin yun, di ba nakatanaw lang sila doon. Malamang nag-iisip sila, ano ako yung ginagawa nito mga to? Nako, ano na namang pakulo ang ginagawa nito? Baka na mamaya yung typhoon mission nila talagang tinutok na naman sa atin. Ganyan po sila, takot po sila sa sarili nilang multo. Kasi sabi nga po, di ba, kung sino po yung gumagawa ng hindi maganda, yun po yung talagang minumulto sila nun.
no? Ganun po, no? Kaya sobrang solid po dahil may ganito po tayong military exercise dahil dapat lang po talaga na hindi kalawangin ang ating mga kasundaluhan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana nagustuhan ating reaction video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out.